Praise God. May nahinumduman noon Sister Vicky sa tunga kanta. Galing ko lang siya pero paminaw ko do gibitin siya. Praise God. Aton pakpaka na Ginoo sa nakausap. Hallelujah. Sa liwat may hapon ka na itong tanan. Atong una nga tuig, may usa ka pastor nga miduol ka nako. Tungod kay bag-o lang nahuman ang iyang simbahan, dayon mo start na siya sa simbahan nga iyang gipatrabaho. Sincero ang iya pangutana sa akon, kadayon nangayo siya og mga advices unsay buhaton niya aron nga makalahutay siya sa gitawag sa mission nga gihatag siya sa Dios as being a pastors. Akon siya giingnan, Pastor, ang akon isulti sa imo hindi lang kay sa biblical nga principles kundi sumala pod sa akon na eksperyensyahan. Ang akon isulti sa imo amuni aron nga makalahutay ka, una, ayaw pag-agad sa istorya sa tao. Ikaduha, ayaw pagtutok sa mga butang nga imong makita. Ang number one nga makapaguba sa Kristohanon kung i-adapt niya kag entertino niya ang istorya sa iban nga tao. Amo na ang number one nga makaguba. Natural na nga ang surroundings naton may isulti sila, it is because why nila nasabtan ang gihimo naton. Dayon ikaduha, ayaw gyud paglantaw sa imong nakita. Ayaw pag-agda ang imong balatyagon. Ayaw pag-agda ang mga natural nimo nga panglantaw. Nga hindi lang kay sa biblical nga principles kundi ang akon isulti sa imo akon pod eksperyensya. Daghan nga mga higayon kung ang istorya tagdon amo ni ang makapaguba sa aton. Amo ni ang makapalingkang sa aton consecrations kaglabaw sa tanan, amo ni makapaguba sa aton nga ministry. Nagpasabot, isa lang ang agda, ang sulti sa Biblia, kag usa lang ang lantawa, si Kristo Jesus sa imo nga kinabuhi. Pag mao kini ang padayon naton nga gitun-an sa Hebrews chapter 12 in verse 2, almost mga usa na kabuan ang aton pagtuon. It is because sa sini nga passage, this is what a word of command. Ingon pa dito, looking to Jesus, which is the author and the finishers of our faith. It is a word of command. Meaning, kita nga mga Kristohanon, malider ka man o maultimo ka man, gihatagan ka sa Dios sa pinakamatahom nga direksyon sa kabuhi. Amo na nga ang Kristohanon, iposisyon niya ang iyang kinabuhi sa insakto nga direksyon, iposisyon niya ang iyang kinabuhi sa insakto nga dapit, kag iposisyon niya ang iyang kinabuhi sa insakto nga lalambuton sa kabuhi, sa insakto nga destiny sa kabuhi niya. Kay ang insakto nga gitawag direksyon, ang insakto nga destiny, walay lain, mao si Kristo Jesus. Amo na ang aton tun-an. Kadayon, gitun-an naton nga ang praises sa pulong nga looking to Jesus, we have three biblical insights. We have three biblical points. Yes, of course, first of all, gitun-an naton, looking to Jesus means it is not refer with a physical eye, but a mind focus on. And then the second things, the word looking to Jesus, it is talking about an eye of understanding. Kaya nga man, ang Kristohanon nga nakasabot siya sa Dios nga iyang gialagaran,
bisan pila pa ka demonyo ang magbabag sa iya, bisan pila pa ka problema ang magpugong sa iya, bisan pila pa kang gitawag ka trials ang maglambot sa iya, bagyo man sa kabuhi, mangita gisa sa Dios tungod kay nakasabot siya sa Dios ngayang gialagar. Amo na nga ang praises nga looking to Jesus, meaning it is an eye of understanding. And the third biblical poems nga lantaw naton sa last naton nga pagtuon sa sini nga praises as the word looking to Jesus, meaning ang praises nga looking to Jesus not only as the word an eye of understanding, not only as the word a mind focus on, but the third biblical poems is talking about it is an eye of faith. Amen. It is an eye of faith. Amo ning gisulti na kon ganiya. Kinanglan ang kabuhi sa Kristohanon, dili niya agdon ang iya nga mga nakita. Hindi niya pag-agdon ang istorya sa palibot niya, kundili inubanan sa iyang pagtuo, agdon niya si Kristo Jesus. Walay istorya sa tao nga makahatag og motivation sa aton. Way istorya sa aton nga makapalig-on sa aton. Isa lang ang makahatag sa aton kalig-on, ang pulong sa Dios. Amen. May usa ka batan-on tungod kay nagtrabaho siya sa pinakadako nga kompanya. Manog-resign na ang iyang pulihan nga manager. Kadayon, na-bless siya sa kabuhi sa manager tungod kay ang kumpanya nga gigunitan, it is very successful. Kadayon, may mga branches na sila nga nahimo. Sa dayon nga gitawag lakaw sa manager, sinsiro niya nga giduulan kadayon, iya gipangutana unsay sekreto sang manager ngano nga ang kompanya nga gihandula niya, gimanage niya, success kadayon. Nakita halos sa tibuok palibot nila ang gitawag mga branches nga gihimo sa sini nga tao. Sa gisulti niya, Sir, gusto ko nga imo kong tudluan unsay sekreto nimo nganong ini nga kompanya na manage nimo sa insakto kadayon, imo nagihiyaan sa insakto at the same time dunay gitawag kauswagan kini nga kompanya. Ingon ang manager, gusto ka makahibaw, mauni ang sekreto nakon. Ingon ang manager, na may lubi, pagsaka sa lubi. Sa dito na sa lubi, miingon ang manager sa iya, ambak. Ni ambak po siya, kadayon napiang siya. Ingon siya, nganong imo man ko gipaambak, sir. Siling siya, amo ni ang imo problema. Dili nimo ni mamanage kung mamati ka sa sulsog sa tao. Kinahanglan, may insakto ka nga baruganan, may insakto ka nga panglantaw, nga dili mag-agad sa tao, agda ang Diyos sa imo kabuhi. Amo ning aton pag-alagad. Ang pag-alagad naton, ang number one nga makaguba sa aton, ang aton nga gitawag na batian. Nakuha ninyo? Indi gyud pag-agda. Ayaw paghatagi kahulugan. Ipalahos na sa imong dalunggan ang imo bagay nga considered sa kabuhi nimo ang pulong sa Dios. Amen. Ano ni ang faith? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang tuod na pagtuo, mga butang ni nga dili makita. Nakuha ninyo? Kag kinahanglan ang kabuhi sa Kristohanon, ipundar niya ang iyang kabuhi sa insakto nga pundasyon sa mga butang nga dili makita, which is amo ang Diyos. Because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Why? Because ang 2 Corinthians sa chapter 4 in verse 18, kung lantaw na ton ang statement ni Paul
sa sini nga gitawag nga passage siling pa niya in verse 18 sa 2 Corinthians verse 18 chapter. 2 Corinthians chapter 4 sa verse 18. Amo ning giambal ni Apostol Pablo kay siling pa niya diri, ayaw kamo pagtutok sa mga butang nga makita kay kini dili mulungtad og dugay, sa baylo tutok kamo sa mga butang nga dili makita kay kini walay katapusan. Ingon pa dito sa usa ka version, lang tawo naton diri sa good news. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay. Amen. That is faith. Lingya ang inyo tapat. Nakita ninyo wala. Amo ng evidence nga di na siya magdugay. Kuha ninyo? Nakita ninyo wala. Nagpasabot, inang imo katapad, tungod kay makita nimo, temporaryo lang na siya. Amen ba? Ako nagtuo, ang mga butang nga makita, temporaryo lang ni. Ano man ang nalambot nimo sa imo kabuhi, may position ka man, may profession ka man, may kwarta ka man, or something, ara ka man, sa upper class nga pangabuhi, ang Biblia naghambal, lumalabay lamang kay nga inatanan, puros na nakita. Kag ang Biblia naghambal, diin naton i-focus ang aton kabuhi. Diin naton i-plaster ang aton kabuhi. Diin naton i-position ang aton kabuhi. I-plaster naton kag i-position naton ang aton kabuhi sa mga butang nga makita. Sa mga butang, nga dili makita. Kay ang mga butang nga dili makita, ingon pa sa Biblia, ang mga butang nga dili makita, mulungtad kini og magpabilin kini sa walay katapusan. Amo na nga ang pagtuo, nagatutok siya sa mga butang nga dili makita. Amen. Amo na nga ang pag-alagad naton, hindi naton pag-agdon ang mga nakita naton. Because sometimes, ang emosyon naton, grabe ka-deceiving kayo. Ang emosyon naton, grabe ni siya mag-into sa aton. Grabe ni mag-ilad sa aton. But as a man of faith, as believers, as being a Christian, gitudloan ta sa Biblia nga dira naton i-plaster ang aton kabuhi sa Dios nga dili makita. Heaven and earth will pass away, meaning ang tanan butang temporaryo lang. Nakuha ninyo? Kung wala kay kwarta, wala kay bugas, that is temporary. Kung way ka trabaho, that is temporary. Ang siguruhon nimo ang hindi temporaryo nga mga butang. Ano ni ang hindi temporaryo nga mga butang? Mga butang ni nga mulungtad sa walay katapusan. Amo ganin ang Biblia nagambal, inang inyo katapad, nakita ninyo, di ba? Pero ang sulod niya, nakita ninyo wala. Inang sa sulod niya, amo nang mulungtad sa walay katapusan. May panahon gyud nga ini nga tao makita naton, pero sa daklit lang, kalit lang siya nga mawa. It is because that is biblical nga ang tanan nga makita mahanaw lang. Ano man katahom sa structures, ano man katahom sa development, ano man katahom sa gitawag, usa ka gitawag building, yes, may panahon gyud nga di na nimo makita kay nga ang tanan butang umalagi lang. Amen. So ang Biblia gisugo ta nga ang kabuhi naton i-plaster naton diha kang Kristo Jesus. Pakpaka naton. Amen. Ang pulong sa Dios nagaingon kung lantaw naton sa sini nga passage. Labi na sa Colossians chapter 1 in verse 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuwa sa langit ug aniya sa yuta, makita ug dili makita. Within this universe, amen. Within this universe, may duwa lang kakalibutan nga gihimo ang Dios. Ang kalibutan nga makita ug ang kalibutan nga dili makita. May duwa lang kabutang nga gibuhat ang Dios. Ang mga butang nga makita ug ang mga butang nga dili makita. Ang mga butang nga makita, it is refer sa planet world or ang aton gipuy-an sa sining gitawag yuta nga luhaan.
And the Bible says, there is what another nga gitawag Pinoy-anan nga gibuhat sa Dios nga wala na to nakita pero tinuod. Amen ba? Kaya nga naman, siling pa sa Biblia, ang mga butang nga makita, gibuhat kini sa mga butang nga dili makita. Ang gitawag, ang author kag originator sa mga butang nga makita, gikan kini sa Dios nga dili makita. Nagpasabot ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, ang gibuhat niya mga butang nga makita ug mga butang nga dili makita. Amen? Amo gani na nga ang tao, kita nga mga Kristiyano, dili ta katuhuan, kay nga naman, ang gishare naton sa ila, usa ka gitawag lugar, usa ka dapit nga dili makita, pero tinuod nga nag-exist ni siya. Amen. Yes, wala ka nakakita sa impyerno. Wala ka nakakita sa langit. Kaya nga, amo ni ang mga butang nga dili makita nga gihimo sa Dios. Pero tinuod nga nag-exist ni nga mga lugar. Pero tungod kay ari ka pa sa kalibutan nga makita, natural, hindi nimo ni makita ang kalibutan nga dili makita. Pero sa panahon nga kuhaon ka na sa Dios, makita mo ni nga lugar, ang gibuhat sa Dios, ang lugar nga dili makita. Amen. Kag ako nagtuo, sa pagkakaroon pa lang, mintras ari ka pa sa kalibutan nga makita, iplastar na ang imo kabuhi sa mga butang nga dili makita, and that is faith. Amen. Kay may panahon yun nga muistar ka sa sini nga gitawag lugar. Either sa impyerno o either sa langit. Amo na nga may mga tao nga moingon, dili ko motuog impyerno kay walay tao nga na impyerno nga gikan dito. Ingana. Dili ko motuog langit tungod kay walay tao nga gikan sa langit og nanaog og nagsulti nga may langit. But the Bible says, ang pinaka the best nga examples walay lain si Kristo Jesus. Amen. Si Kristo Jesus ingon pa sa Biblia, kuman siya namatay, ang iya nga gitawag espirituhanon nga kahimtang minaog sa dito sa idalom sa yuta. Kaya nga, ang impyerno naton ari lang sa idalom sa yuta. Mikanaog sa dito sa idalom sa yuta. Kagdayon, iya dito gipahibalo nga ang kamatayo na daog na niya. And then at the same time, ang Biblia nagambal, that is the best evidence nga may tao na nagikan sa impyerno, walay lain amo si Kristo Jesus. Galing kay ang tao, mangita siya sa iyang lusot tungod sa mga filosofiya niya, tungod sa mga rason niya na wala nagkasigo diya sa biblical nga reasons. And the Bible says, ang Dios nga natao sa sini nga kalibutan, diin siya gikan dito sa langit. Amo na nga sulti pa niya, muuna ako dito, og mag-andam ako og dapit alang kaninyo, og mubalik ako aron pagkuha kaninyo, kay kun asa ako, ato asad kamo. That is the best promises of the Lord. So brothers and sisters, karon pa lang, ipahaluna na ang imo kabuhi sa mga butang nga dili makita. Kag mauni ang pag-alagad. Mobito na nga panahon sa pag-alagad, sometimes masinati nimo ang kalaay. Masinati nimo ang kakapoy, masinati nimo nga murag dili ka naganahan, masinati nimo nga murag wala kay kalipay, but ang Biblia nagsulti, ayaw pagpaminawa ang imong balatyagon. Ayaw pagpaminawa ang imong balatyagon. Ayaw pagpaminawa ang sulti sa tao. Agdag yun ang pagtuo, kay nga ang Biblia naghambal, sa imong pagtuo, maluwas ka. Papakan na ito na Diyos. And that is what the Word of God says. Mabito na nga ang pulong sa Ginoo, because the Bible says, without faith, it is impossible to please God. Amen? And the third biblical poems, it is what an eye of faith. Yes, ang aton pagsimba, huwag ka may nakita, pero kung may pagtuo ka, nakapahamuot ka sa Diyos. Amen. Because without faith, it is impossible to please God. Ang kapital naton ang aton lang pagtuo. Hindi ang aton abilidad. Ang kapital naton ang pagtuo naton. Kag ini nga pagtuo, yes, napundar kini sa pulong sa Dios. Kag ang imo nga pagtuo, imo giplastar sa mga butang nga dili makita. Kag ang mga butang nga dili makita, walay lain amo ang Dios. Amen. Maglambot sa inyo kini nga balatyagon.
siguruha gyud nga naplastar ang imo kabuhi sa pag-alagad. Amo nang ang pag-alagad usahay may mga panahon sa pagsimba. Amen? May mga panahon sa pagsimba nga daw kaluya, may panahon sa pagsimba nga gamay ra kamo, may panahon sa pagsimba nga imo makita ing ana ang inyong nga gitawag pagdaay ka pagsimba, ayaw dayon paghimuang nga moingon ka way lami ni nga pagsimba. No, nga ayaw pag-agda ang imong balatyagon. Because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pinaka-importante, gihimo lang nimo ang imo part kay may Diyos nga nagalantaw sa imo, malipay siya kung nagsimba ka nga may pagtuo sa iya. Pakpakan na ito ng Diyos. And that is what the Word of God says. Mabitaw na nga ang pulong sa Diyos kung lantaw na ton. This is what the third aspect of the Word looking to Jesus. Ingon pa diri sa pulong sa Dios sa aton gitun-an. Ingon pa diri, with the eye of faith means believe the things that you have not seen. Amen. Tuhoy gyud ang mga butang nga dili nimo makita. Kay nga ang mga butang nga dili makita tinuod na. Kag may nag-exist sa sini nga kalibutan, yes, nga dili naton makita. Abi ninyo kung tao lang ang nagpuyo sa sini nga kalibutan, no. Like sa examples naton sa 2 Kings. Mabito na nga baliko na kon si William Branham. Partner sila nga duwa ni Gordon Lindsay. According pa sa history, nakita gyud ni Gordon Lindsay sa kabuhi ni William Branham sa panahon nga wala pa siya madisip. Nakita gyud niya nga may duwa ka anghel sa wala og sa tuo ni William Branham. Nakita gyud ni Gordon Lindsay nga kung singhutuna ang kamot ni William Branham, inigkabasa na sa kamot ni William Branham, bisan anuman nga klase sa sakit, iya itapion ang iyang kamot maayo. Nga tungod sa duwa ka anghel nga nakita ni Gordon Lindsay. Partner sila nga duwa sa ministry. Si gitawag si Gordon Lindsay ara sa ministry of pastoral, while si William Branham ara sa ministry of evangelism. Kagdayon shadow katahom sa ila nga gitawag moving, kay nga gipaluyuhan sila sa gahom sa Dios. Amo na nga bisan ang patay mabanhaw ni William Branham, it is because sa pinasahi nga gasa nga gihatag siya sa Dios. Diin siya nga area na deceive. Na-deceive siya sa diha nga gisudlan siya sa mga Pentecostal nga mga grupo, kag gipatuo siya nga pastor siya. Didto naguba ang iyang kabuhi. Nga gibiyaan niya si Gordon Lindsay, kag dayon nangin pastor siya, nga actually ang calling niya, he is not a pastor, that is ang calling niya, he is what, an evangelist. Pero tungod sa aghat sa mga Pentecostal, na pastor siya. Kag dito nagsugod, ingon pa ni Gordon Lindsay, wala na niya nakita ang anghel sa kabuhi ni William Branham. Nga, iya nag-i-interpret ang Biblia sa hindi insaktong interpretations. It is because si William Branham, although may anointing siya sa healing, may gifts of healing siya, pero ang problema niya, lack of knowledge siya about sa Word of God. Amen. Kaya nga, yes, ang gidevelop sa sini nga mga tao, ang pag-exercise sa sini nga mga tao, dira lang kutob sa gitawag sa gifts of healing, waay na sila sa gift of knowledge. Amo na nga ang interpretasyon niya, iya gisulat sa iyang libro, nga ang una nga nakighilawas kay iba, amo ang bitin. Daghan siya gihimo nga mga interpretasyon nga wala na magsigo diha sa biblical nga principles, nga na-deceive siya. Iya gipamati ang suggestion sa tao. Amen. Naguba ang kabuhi niya. Amo na nga ako nagto, kinanglan agdon gyud nimo
ang pulong sa Dios. Agdon gyud nimo ang Dios imo kabuhi. Even si Gordon Lindsay nga nagsulat sa iyang kinabuhi, nakasaksi gyud sa kabuhi ni William Branham. Kadayon, amotong hinungdan nga nadaot ang kabuhi niya. So, ang Biblia naghambal, it is what like Elisa. May serban sa Elisa nga si Gehazi. Lantaw na ton diri. Sa dira nga gilikopan na sila sang soldado sa mga gitawag, masiling naton sa soldado ni Sennacherib. Ingon pa diri sa 2 Kings. Busa, nagpadala siya daghang mga sundalo sakay sa mga kabayo ug mga karwahe. Nangadto sila panahon sa kagabion o gilibutan nila ang syudad sa dutan. Sa diyang ang sulugo ni Eliseo migawas sayo sa buntag, nakita niya ang kasundaluhan nga naglibot sa syudad ug nangutana ang sulugoon kang Eliseo, unsa may atong buhaton? Sila nga duwa, lain-lain sila sang may nakita. Ang nakita sa sulugoon ni Eliseo, ang mga soldado ni Sennacherib nga nag-alirong sila kay nga patyo na sila. Pero si Eliseo, kalma kaayo, kay nga ang nakita ni Eliseo, dili ang mga soldado ni Sennacherib, ang nakita niya, lain sa nakita sa iyang ulipon. Kinahanglan, mauni ang kabuhi sa Kristohanon, hindi siya mag-agad sa natural niya nga nakita. Agdo niya ang gisulti sa pulong sa Diyos. Ang Biblia nagambal, si Eliseo miingon, ayaw kahadlok kay ang aniya uban ka nato, mas daghan kay ni adtong uban kanila. Verse 17. Unya nagampo si Eliseo miingon, o Ginoo, buksi ang iyang mga mata aron siya makakita. Busa gipakita sa Ginoo ang batan-ong sulugoon ni Eliseo sa nagkatag nga mga kabayo ug mga karwahe nga kalayo nga naglibot kang Eliseo. Mas daghan ang nag-alirong ka nato kaysa ila. Anong nakita ni Eliseo? Ang mga soldado sa Dios nga nagkabayo, mga nagkarwahe, ang mga soldado nga mga angel nga nagtuyok pod sa soldado ni Sennacherib. Amen. Ang Biblia nagambal, may-ari sa aton nga dili naton makita, pero padayon siya nga nagaministeryo kag nagatabang sa aton aron kita nga mga Kristohanon makapursigita sa pagpangalagad. Unsa man kadaghan ang mga problema nga aton nakita, ang mga kabudlayan kag mga pag-antos kag bagyo sa kabuhi nga minglabay sa aton kabuhi, mas daghan ang tabang sa Dios. That is the Word of God says. Amen? Meaning, sa naabli na ang iya nga gitawag espirituhanon nga mata, nakita na niya nga ang nag-alirong sa ila mas daghan pa kaysa mga soldado ni Sennacherib. That is talking about sa aton alawiton, often my eyes, Lord. As talking about in spiritual heart. Amen? Amo nang ang pulong sa Dios kung lantaw na ton. Ingon pa diri, faith does not look at the situations he encounters. Amen. Inay mo katapad, unsa may imo sitwasyon karon ba? Yes. Ayan. Ang pagtuo, wala siya nagalantaw sa kahimtang sa kabuhi niya. Amen? Sa iya pala nga buhian. Because faith does not look on the situations of his life. Amo na bitaw nga sulti na kon mulantaw ka sa palibot nimo, ma-discourage ka. Kung mulantaw ka sa imong mga silingan, yes, labaw nga ma-depress ka. Security bomb, usa sa mga gitawag biktima sa rape panahon sa Nazi, panahon sa Second World War, kay nga gihimo siya nga 6 lives sa mga German. Pero after Second World War, ang mga German nga nag-rape sa iya, gipanggakos niya kadayon iya gihatag ang kapasayloan. Siling siya, wala ko naglantaw sa ila, ang akong gilantaw ang Dios nga akong gialagaran. Amen. Amo na
ang nahimo bisan pa man sa kabuhi ni Corrie Yes, ang Biblia nagambal, faith does not look at the situation she encounters. Faith looks on unseen God. Ang iya ginalantaw, ang Diyos nga dili makita. Amen? Mabita na nga si Kristo Jesus nagsulti, kung muampo ka sa imong amahan nga dili makita, sulod nga to sa imong lawak, ug takpi ang pultahan, ug ampo sa Dios nga dili makita, kay nagalantaw siya sa imong gibuhat sa tago. Meaning, there is what an unseen God who always look on us. May dili makita nga Dios nga nagalantaw sa aton. Ang aton karon gihimo nga pagsimba, ang akon pagbarog diri, ang inyo paglingkod diha, ang Dios nga dili makita nakahibalo sa inyong gihimo karon. Ang Dios nga dili makita, nakadungog siya sa inyo nga gitawag mga pag-agulo. Ang Dios nga dili makita, nakakita siya unsay sitwasyon ninyo, unsay pangabuhi ninyo. Kay nga man, ang Dios naton, it is amazing because God whom we serve is a sovereign God. Amen. Ang usa ka gitawag tao dito sa Mark chapter 5 nga gidemon possess, ang according pa sa Biblia, ang nagsulod sa iya nga demonyo as almost legion, meaning composed of 6,000 evil spirit o 2,000 evil spirit. Amen. Pero sa diha nga giayo sa ni Kristo Jesus, ang iya nga pangabay kay Jesus nagsiling siya, pakuyuga ko bisan asa kamo adto. Si Kristo Jesus nagambal sa iya, pauli sa inyong balay, suginli ang imong panimalay sa gihimo sang Dios sa imong kabuhi. Kay balo si Kristo Jesus nga kini nga tao dugay na nga panahon nga way nakauli sa ilang balay because God knows everything. Amen. Kay balo siya sa aton situation. Kay balo ang Dios nga naglisod ka. Kay balo ang Dios nga nagatubang ka sa problema. Kay balo ang Dios sa mga gipas-an nimo. Kay balo ang Dios sa imong kabugaton. But the Bible says faith does not look on the situations. He looks on the unseen God. Naman, kung ang aton kaugalingon, ang aton lang taon, yes, way tabang nga naghalin niini. Kung ang iban nga tao, ang aton saligan, way tabang nga naghalin niini. Amo na nga ang Biblia gitudluan ta hangad sa Dios, kay nga ang Dios kung magtabang, yes, it is very amazing. Kung ang imo saligan tao, may panahon nga tumbuyon ka. Amen? Kung ang imo saligan tao, may panahon nga isipan ka. Kung ang gisaligan nimo nga tao, ang problema, inig kamatay sa imong gisaligan, dili ka nakabarog sa imong kaugalingon. Amo nang ang Biblia gitudluan ta, just focus the unseen God. Pakpakan na to ng Diyos. That is the word of God says. Amo nang ang Biblia kung lang taon na ton, siling padre, faith looks on the unseen God. These attitudes toward God should not be buried according on how they feel. Waay ni nag-agad sa imong emotion. Kay nga man, ang emotion naton is volatile, ang emotions naton is variables, changeable. Amen? Ini nga Domingo, inigsimba ni mo diri, malipayon ka. Lingay inyo tapat. Ang imong ngisi, abot pa sa dunggan. Amen? Pero may mga panahon na pod nga pag-agi sa usa ka semana musimba ka diri nga bisan payuhom wala ka. Amen. May mga panahon nga ang pagsimba nimo diri halos tanan ara sa simbahan imo pion ang abaga kag moingon ka kamusta ka, kamustahon nimo sila. Pero may panahon nga pagsimba nga wala gyud. Ni bisan isa, why ka may gitagat? Because these emotions is very variables. It is talking about as volatile. Amen? It is very changeable. Ini nga Domingo nagsimba ka, ang imo luha, grabing tulo, grabing wawaw nimo. Do halos mulurag ka na sa pagsimba, pero pagsunod na po Domingo, do halos pagpakpak dili ka. Amen? Because it is very difficult to maintain our emotions. It is very difficult. Malisod ang pag-maintain sa aton balatyagon. Malisod. Inang adlaw, imo gingnan imo kasawaga langga ta ka. Inga na. Pagsunod adlaw ingo kagawa makailami.
Diba? That is because your emotions is very volatile. It is very changeable. Galiwat-liwat ang imo balatyagon. Amen? Amo ng mga butang ngayon pa sa Biblia, as being believers, ayaw gyud pag-adda ang imong balatyagon. Because ang emotions naton, according pa sa mga psychologists, mo flow ni siya according sa surroundings naton. Mo flow ni siya according sa surroundings naton. Amo na nga ang aton nga gitawag kabuhi, let's say for example ang ini nga adlaw nakadawat ka diha mga 10,000. Amen. Lantawan ninyo ang pahiyom sa nakadawat og 10,000. Ayan. Bisan imo pa na sultihan sa mga masakit nga mga istorya, mo katawa na. Mo katawa na kay may kwarta siya. Pero sultihin na nga way kwarta. Sultihin. Di ba daw kilawon kasi na niya? It is what a very volatile. Amen? Amo na nga mga butang sa kabuhi naton nga dili naton ma-maintain. Amen? Because it is very changeable. Amo na ang aton kabuhi. Sa sining nga semana, yes, of course, you are very happy. Amen? Bisan ang wali nakon, do kasubo pero ikaw gakatawa. Di ba? Pero next Sunday, you are very sad. Amen? Ingana. Ang posisyon nimo sa lingkuranan lahi, pero pagkasunod Domingo, may dana pangampuay. Ingana. Because your emotions is very volatile. Amen? Hindi nimo ma-perfect. Amo na nga ang Biblia nagtudlo sa aton, just look the unseen God. Ayaw gyud pag-agda ang imong balatyagon. Ayaw gyud pag-agda. Ayaw pag-agda ang imong mga nabatian kag ang imong nakita. Ayaw gyud pag-agda. Lantuabla ang usa ka Kristohanon kung bag-o siya nakadawat og kwarta, ang iyang sayaw syado kalami kayo. Di ba? Pero kung way na siya kwarta, daw di mo sayaw. Nga, because our emotions can flow to surroundings. Amen? Paluksoon mo siya, murong mabunggo sa ato. That is the Word of God. But you know, faith, the Bible says, ang imo gitutukan, isa lang, ang Diyos nga dili makita. Even the ministry, sa ministry, ayaw gyud pag-agda ang imong nakita. Mubitaw na nga ako, at the age of 18, convert na ko kadayon. Ang una na kon nga mga barkada, mga pastor gyud. Dili mga young people ang akong barkada, kundi mga tiguang nga mga pastors. I observe a lot of things. Kadayon, daghan ko mga naobserbaran bisan pa man sa church. Amen. Even sa mga crusades. Moingon dayon, praise God, 1,000 soul receive the Lord. Ingana. Pero ang akong gikahibulungan, kung nagdawat man ni sa Dios, di naman sila. Amen. Diin naman sila. Amo ang akon question, kung gidawat nila ang Ginoo, diin man sila. Amo na nga usahay mo silang, praise God! Grabing gihimo sa Ginoo. Amo nang sipyat naton, tungod kay galantaw ta sa mga makita. Ayaw gyud pag-agda ang mga makita. That is deceiving kayo na.
Ang una namon nga Bible study sa Kangoyan, perti kadamo nagtambong. Pero ako dayon sila giingnan, may lang maisa ka pamilya sini nga mahabilin. Sumala sa gisulti sa akon sa Ginoo, tinuod. Hindi gyud pag-agda ang kadamuon. Hindi dayon pag-isipa ang itlog nga piso na. Amen? Amo nang sipyat naton nga mga pastors. Amo nang sipyat naton nga mga Kristohanon. A big questions of my life, kung nagdawat ni sa Ginoo, diin man sila. Amen. Amo na ang aton isyurbol sa kabuhi because faith does not look on the situations, he always look the unseen God. Nga, kay balo ang Dios magproducer og tao. Sugin lang ta kamo, nga sa kabak, way kami kaagi house to house evangelism, way kami kaagi crusades, way kami kaagi street evangelism, labaw sa tanan, way kami kaagi panghatag. Kaya ano man ang amon ipanghatag? Ingana. Way kami Amerikano, way kami Singaporean, way kami Koreano. Wala. Ano man ay mo ipanghatag? Pero usa lang ka principles ang gitudlo sa Dios, ang pagpangita sa presensya sa Ginoo. That is the principles of God. Ako ang gi-considered sa panagat, daghan panagat sa bantayan. May kitang, yes, may ara pang ngaylon, daghan klase sa panagat. Pero may usa ka klase sa panagat nga ako nablisan. Kag amo na ang aton istruktura sa kabak. Ining gitawag klase sa panguha sa isda nga nagbutang ka og kawayan dito sa gitawag sa laod. Anong tawagan ni sina? Punot. Sino man ang magpalapit, ang isda kun ang magpunot. Ang isda. That is the principles of kabak. Nga, ang principle sa Dios, amo ang natuman. Amen. That is faith. Damo mga idea ang tao. Damo mga opinion ang tao. Pero ang pinakadabis nga idea kag opinion, ang iya sa Diyos. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na ako para sa akon, hindi ko dali malingkang kung pila ang kadamuon nga I experience a lot. Para sa akon, ang pinaka-importante ang Diyos. Kay siya ang Diyos nga kahibalo mag-provide sa tao. Sa panahon ni Gideon, sa diha nga gi-hire na sila ni Gideon, kay magsulong na sila. You know, just imagine, pila kalibo ang mikuyog sa kang Gideon. But sad to say, siling pa sa Ginoo, papaulia ang iban sa ila. Amen? Kay aron ipakita sa Dios nga ang kadaugan wala nagadepende sa soldado, ang kadaugan nagahalin sa iya. Kay kung nagdaog ang Israelite sa gubat, may rason sila kay nga siling paday nila, damo kami kag dayon mga abilidaran kami. Pero gituyo to sa Dios nga gamay lang sila aron nga ang mahimaya kag malip up sa kabuhi nila walay lain amo ang Dios. And that is faith. Amen. That is the word faith. Why ka nagaagad sa imong makita kung niliagdo nimo ang Dios sa imong kabuhi. Amen. Ang akon lang iloy 1988 gitaningan na sa doktor. 3 months mapatay na siya. Ingana. Ang gihimo sa akon amay gisuroy dito sa plaza na timingan nga may nagkrusada sila si Reverend Parmilo. Kadayon ni forward siya kag ipangamuyuan. Paguman sa to sa prayer, do wala lang. Pero time goes by. Naabot na siya karon 2024, buhi lang gyapon. Amen. Why? Ang Dios nga namuhat sa kabuhi naton milagroso nga Dios. Amo na nga ako nagto, don't look on the situations, but looks on God. Amen. Ang Diyos na ton, buhi na Diyos. Amen? Walay imposible kaniya. Amo na ang pulong sa Diyos kung lang tao na ton, according pa sa sining aton, gitunan karon ingon pa diri sa sunod. Although they feel dryness, sad, depressed, discouraged, and offended, but he continued to press onward, knowing that the spiritual journey must be go on. Amo ning tao nga may pagtuo.
Amen. Bisan ma-discourage na siya, bisan ma-depress na siya or something, ara ang kauga siya kabuhi. Kaya nga naman, sa pag-alagad biya sa Dios, imo gyud mabatyagan ang kauga. Amen. Ang lingab lang inyo tapad. Amen. Yes, why problema nga bisan daw uga lang inyong nawong basta hindi uga ang inyong spiritual. Amen. Ingana. You know, sometimes we feel dryness. Mabatyagan gyud nimo gadaway na lami ang pagsimba. Kinsa nag-experience siya na ibayon nyo kamot. May-experiencehan na naton. Yes. Bakakon-kakon. Muingon ka, wala ko ka-experience sina. Ka-experience ko sina. Hindi tanan panahon sa imong pagsimba. Arang kada sigon. May panahon gyud nga mabatyagan gyud nimo ang kauga. Inga na, ang imo pagdaig shadow kauga, ang imo nga gitawag pagpaminaw sa pulong sa Dios shadow kauga. But the Bible says, kung ang imo kabuhi na plaster sa Dios, tungod kung may pagtuo ka, you must continue to go on. Kaya nga kahibalo ka, nga ang reward, wala diri sa duta, ang reward ato sa langit. Amen. And that is what the Word of God says. So faith is the substance of things of hope and the evidence of things not seen. Meaning, you must surrounded by the things that has not seen. Uno naton ang aton hunahuna sa mga promisa sa Dios sa mga butang nga dili makita. Amen. Ang Biblia naghambal kulang taon nato ng pulong sa Dios because He looks on God, not on His situations nor His surroundings. Ang Biblia naghambal sa 2 Corinthians 5:7. Siling Padre, walk by faith, not to your sight. Amen. Not to your sight, but just walk continually according to your faith. Amen ba? Lakaw ka nga nag-agad sa pagtuo. Hindi mag-agad sa imong nakita. Hindi mag-agad sa imong nadunggan. Agda ang pagtuo sa imong kabuhi. Amen. Just walk according to your faith. Amen. You know, just imagine si Abraham lang, kung lang taon na ton ang Romans chapter 4 in verse 18. Lang taon na ton si Abraham sa kabuhi niya. Ako ipaklik sa kang chubby boy. Ingon pa diri sa Romans chapter 4 verse 18. Because siya do katahom ang kabuhi ni Abraham as ibis exhibit para sa kabuhi na ton nga mga anak niya sa pagtuo. Ingon pa diri sa Romans chapter 4 verse 18. Mituo og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y paglaom. Amen? Kinsa man nga tao ang subong sina. Wa ka na'y paglaom pero naglaom ka. Wow. Amen? 75 years ang edad ni Abraham sa gisaaran siya sa Dios nga makadawat sila og anak ni Sarah. Ang iyang asawa is 65 years. Amen. Amo nang ang Biblia naghambal kung imo ibutang sa gitawag sa dispensations as talking about sa medisina nga term, hindi kay minupusal na si Sarah kundi mikupos na. Amen. But you know, at the age of 65, na-maintain ni Sarah ang iyang lawas as a most beauty pageant. Why? Pagkadto nila sa Ehipto, naluyag pa ang hari sa Ehipto. Amen. Be, pangutan ko ninyo tapad, pila ya edad. Amen. Kung makita ka mo sang hari, ihawo na ka mo. Hindi kay maigog pa sa inyo. But the Bible says, naibog ang hari sa kang Sarah. Amen. At the age of 65, kay sadto nga time, may sabot sila ni Abraham nga kung mukadto sila sa Ehipto, iya gi-briefing ang iyang asawa silang siya day, gwapa ka kaayo. Kung makita ka sa mga gitawag lalaki, labaw na ang hari, kuhaon kanila og himuon asawa. Ingna ang hari nga magsuon tang duha. Ingana. Tungod sa kalisang ni Abraham. Because ang temperamento ni Abraham is phlegmatic.
Ang mga tao nga phlegmatic, imo makita dili gusto og gubot. So ang Biblia naghambal, gituman ni Sarah ang briefing sa iyang bana. Kulang na lang ang balon. Sige lang ga kung may nakagusto sa imo. Ngingana. Gikuha si Sarah. May gani kay ang Dios nag-intervener. You know, just imagine, sa edad nga 75, amen, gisaara na si Abraham nga makaanak. Pero naabot na lang ang iyang edad og 85, still it is nothing. Amo tong reason nga si Sarah murag na discourage niya, gihatag na niya ang iyang ulipon nga mao si Agar kang nagingon, uliri ang akon ulipon aron makadawat og anak paagi sa iya. At the age of 85, nakaanak si Abraham didto sa kang Hagar nga mao si Ismael. Amen. Pila ka days ang paabot ni Abraham, 75 ang edad niya nga gisaaran siya, nakaedad siya, usa na nakapanganak si Abraham, usa na kagatos ang iyang edad. Almost 25 years ang paabot niya. Natuman wala. Natuman, it is because sa pagtuo ni Abraham. Amen. Inay mo katapad, ikaw may pagtuo ka, bro. Amen. Diba? Ang Biblia nagambal, mitog, milawom si Abraham, bisan sa panahon nga wala na siya'y paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa dagang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadagan sa mga bitoon ang imong kaliwat. Natuman nga mituo o milaom si Abraham sa panahon nga wala na siya'y kalauman. So meaning, ang pagtuo, hindi ni hopeless. Amen? Ang pagtuo sa Diyos, may kadaugan ka nga madawat. Magabarog tatanan diya sa tiilan sa Diyos. This is what a very beautiful message because nag-encourage sa aton ang pulong sa Diyos. Nag-aghat sa aton ang pulong sa Diyos. Nga kinahanglan, iplastar naton ang aton kabuhi diha mismo sa Diyos. Silang padere, we must not walk because we must not walk as focused to our physical senses nor emotional aspect, but we must walk according to the biblical principles of the Word of God. Agdun yun naton pirmi ang gisulti sang Ginoo. Amen. Before tawi mag-close sa sini nga kahaponon, akon anay basahon sa inyo ang usa sa mga kabuhi ni Jairus, nga usa sa mga leader sa sinagoga. And this time, ang iya pagka-leader sa sinagoga as being a leader of a Pharisee, iya gitulon. Kaya kung leader ka gani sa sinagoga, you are considered as a high rank in a religious group. May kwarta siya. Kilala siya. Pero sa diha nga nagpalapit siya sa kang Kristo Jesus, gitulo niya ang iyang garbo. Amen? Abi mo lang usahay, kung di naton tunlon ang garbo, di naton malambot ang presensya sa Diyos. Amo na nga ang pinakadabes, tunlo naton ang aton garbo. Paubos ta sa tiilan sa Ginoo kadayon, ingnon ta ang Dios, Lord, wala na ko'y mahimo, ikaw ang akong gikinahanglan. Amen. Pareha sa to sa usa ka inahan nga gipadad-an siya og picture sa iyang anak kay didto man sa Manila. Nagsandig siya sa auto. Kag dayon ang iyang iloy kay tagabantayan man nag-ingon, kaway ayo nga anak, kagarbo na sa likay nakasandig sa auto. Ingana. Dito di ay sa luyo sa picture may ngan, ma, padadi ko kwarta, kay kung wala ko nakasandig sa auto, natumban ako sa kagutom. Yan. Yes, ilang taon na ton si Jairus. Ingon padre, ang Mark chapter 5 verse 22, pakadto 24, kadayon, may kating ni siya tungod sa tong babae nga gitalinugan. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus.
Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nagingon, ang akong anak nga babae nasakit, naglisod na, at tuwa in taon siya o gikapa aron nga mamaayo siya. 12 ang edad sa anak ni Jairus, usa ka dalagita. Kadayon nagmasakit kag ang iyang balatian makadtugyod sa kamatayon. Nagpakiluoy ang usa ka amay. I'm really blessed kung may mga amay nga parehas sini. Kung ang pamilya parehas sa amay kag iloy, concern siya sa iyang mga anak. It is very endangered species na karon nga kapanahonan nga may mga ginikanan nga ang concern niya ang iyang pamilya. Si Jairus, although he is what a leader of the synagogue, but this time, ang application siya kinabuhi, palangga niya ang iyang pamilya. Kagamo po niya ang kabuhi sa Kristohano. Amen? Kadayon, concern si Jairus sa iyang anak. Siling pa sa Biblia, og mikuyog si Jesus kaniya, daghan kaayong mga tao ang miuban kaniya, og tungod nini, nagdasok sila libot kaniya. Kadayon, muambak ta dito sa verse 35. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo, og mingon kaniya, patay na ang imong anak. Way pa sila kaabot dito sa balay ni Jairo, may gisugo na nga sugaton dito si Jairo, kag pahibalon nga hindi na lang pagsamukon ang magtutudlo kay ang iyang anak patay na. Siling pa diriya, samtang sa verse 35, siling pa dito, samtang nagsulti si Jesus nini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug mingon kaniya, patay na ang imong anak, nganong imo pa man samukon ang magtutudlo. Amo ni ang pinakamatahom nga encouragement kag motivation sang Dios sa kabuhi naton. Anong gihambal sang Dios? Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti. Amen? Amo na nga balikon na kon, ayaw gyud pagtagda ang sulti sa ibang nga tao. Hindi gyud pag ipasulod sa imong una-una. Kay kita kusog kayo ta mo entertain sa istorya sa tao pero pulong sa Dios. Dili. Siling pas Biblia, wala tagda ni Jesus. Kadayon, ayaw kahadlok, salig lang. Verse 37, unya, wala sila'y laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminata. Amen. Pangutanon ko no naton ang aton katapan. Unsa may naa sa inyo balay? Amen. Ara bang kaguliyang? Amen. Naabtan ni Jesus nga ang iyang balay nagkaguliyang. Wow. Amen. Ingana ba sa aton balay nagkaguliyang? Amen. Shadow kasamok, walay kalinaw. Dili na nimo mailhan sa inong haod. Amen. Amo ni ang balay ni Jairus. Nagkagulian, nagminatay, meaning amo ni ang panimalay kung ang balay wala sa Diyos. Amen. Siyado kasama. But praise God, tungod kay may Jesus nga nakatungtong sa balay. Amen. Amo na nga pasalamatin ninyo kay nga may Jesus nga nag-abot sa inyo balay. Pagpaka na ito ng Diyos. Ano din naging mo ni Jesus? Antes niya, giampuan ang bata, iyaanay ni gipangtabog, gipagawas niya. Kay kahibalo si Kristo Jesus, nga kini nga mga tao, yes, of course, dili makatabang sa panimalay ni Jairus. Isa lang ang makatabang, si Kristo Jesus lang. Kagamo ni ang aton kabuhi. Amen. Just confess right now, Jesus, I want you. Amen. Lord, ikaw ang amon gipangita. Ikaw ang amon gusto. Amen ba? So mga kaigsunan, way lain nga makatabang ka na to, si Kristo Jesus lang. Hallelujah. Lord, nagapasalamat kami sa imo sa sini nga kagabion. Takos og angayan ka nga simbahon, Ginoo.
Madamo nga salamat sa mga pulong nimo. Magalakaw kami Ginoo Dios nga wala nag-agad sa amon Ginoo balatyagon kag nakita kundi magakalakaw kami sumala sa imo mga pulong nga gitudlo sa amon. Right now in the name of Jesus Christ, Lord, ang imo mga mensahe Ginoo amon ikabuhi sa sini nga kagabihon. Dalaygon ikaw. Simbahon nato ng Dios sa sini nga kagabihon. Hallelujah. Thank you Jesus.